Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Eh yung 81 billion, by the way, yung 29 billion na kasi 81 minus 52, hindi ba? Yun daw, ang nag-asikaso rin noon, si Tragib Olaybar, along with Secretary Bunuan and the others, rumekta na sa mga kontraktor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakalaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Olaybar again, along with Bunuan, hindi dumaan sa kanya. That's how the syndicate works, Mr. President. O, mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O, bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O, baka tayo, baka nga kung mailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero, pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman, yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pa rin magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo nun eh. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false and true? False and untrue. Untrue. And false. Sa Biblia may nakasulat eh. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag. Saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal mo yun. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Para sa ganoon, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong gano'n? Nailisya mong gano'n? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.